So ito Edit yung mo lang aming 10 reasons kung bakit pinili namin dito sa Vancouver. Hello guys! Welcome to Buhay Vancouver! Nandito kami kasi yung anak namin nagpa-piano lesson, so hinihintay namin na dito kami sa visitors parking area habang nagpa-piano lesson yung anak namin. Hinihintay namin. Tapos yung isa namin anak kayo Natulog. Bakit ba? Yun. Ayun. So, habang naghihintay, maganda pag-usapan natin kung bakit kami nakatira dito sa Vancouver. Bakit pinili naming manirahan sa Vancouver at hindi sa ibang part ng Canada. Actually guys, backtrack lang tayo ng story. Nung nag-apply kami papunta dito sa Canada, ang nasa application ko as destination is Toronto, Ontario. Pinili ko yon kasi nandun yung Toronto Raptors. NBA fans ako eh. And then, paano nga ba tayo napunta sa Vancouver? Mami, kwento mo sa akin. Yung isang kaibigan ko na nandito sa Port Coquitlam, biglang nag-message. Biglang nagparamdam after 4 years yata. After 4 years, biglang nag-message. Kumusta? Ganun. Tapos sabi ko, uy, alam mo, papunta kami sa Canada. Ah, talaga? Sabi niya, saan? Sabi ko, sa Toronto, sa Ontario. Sabi niya, huwag na doon. Dito na lang kayo sa, sa British Columbia, sa Vancouver. Sabi ko, ha, bakit? Kasi sinabi niya nga yun. Sabihin natin sa listahan. Sabihin natin yung mga Pilipinas. reasons. Okay. So, ito Edit yung mo lang aming 10 reasons kung bakit pinili namin dito sa Vancouver. So, just to let you know guys, mga opinion namin ito, and not tayo may kanya-kanyang opinion. So, maaaring yung opinion namin is hindi yung mga opinion. And here, we will give our 10 reasons why we choose Vancouver. Number 1 reason is least amount of snowfall. Kasi guys, yung Canada is nasa northern part ng globe. So, Northern America ang tawag sa Canada. And almost every province sa Canada, maraming snow. And dito sa Vancouver, as in malakas mag-snow. Yeah, malakas mag-snow. Minsan umaabot ng 6 months. And dito sa Vancouver, ang pinaka-least amount of snowfall na natatanggap namin every year. Minsan, pinakamahaba ng 1 week na Mami. Yeah. 1 week na. Habang sa ibang province, 6 months eh. Mabilis matunaw ng snow. Kaya pag nag-snow... Minsan, isang araw lang din. Pag nag-snow ngayon, the next day wala na kasi umuulan. So, yun ang number 1 reason namin. Sabi nga ng kaibigan ko is, better rain than snow. Kasi sa una kasi maganda yung snow eh, magandang tingnan. Pero pagka umaabot na ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, maiinis ka na. Mahirap maglinis. So parang hindi mo na na-enjoy. Sa una talagang ma-enjoy mo, pero after that hindi mo na ma-enjoy. Yeah. So yun ang number 1 reason namin. Least amount of snowfall. Number 2 is walang hailstorm. Although nag-hail dito sa Vancouver, hindi siya massive hailstorm. Unlike sa ibang parts ng Canada. Dito kasi malilit lang. Pero sa ibang parts like Calgary and Saskatchewan, papakita ko yung mga pictures sa inyo, malalaki talaga yung hailstorm kasi parang bato. Kasi nasisira yung mga windshield ng kotse na babasag. So isipin mo, kung nakapark sa labas yung kotse mo, tapos biglang nag-hailstorm, basag sa lamin ng kotse mo. So yun yung number 2 reason namin. Walang massive hailstorm dito sa Vancouver. And then yung number 3 is meron kaming genuine 4 seasons. Di ba, Mami? Talagang dito na-experience namin yung summer, winter, fall, at saka autumn. Natigti 3 months. 3 months of summer. Spring. 3 months of spring. Ay, fall, autumn. Fall, autumn. Sorry. So, 3 months of spring, 3 months of summer, 3 months of fall or autumn, and 3 months of winter. Sa ibang Canada kasi sabi nila, ibang part ng mostly Canada. Winter 6 months nag-i-snow. Tapos parang yung spring or parang mabilis lang.
Meron pang isang part ng Canada, mami, na balitaan ko, isang araw may experience mo yung 4 seasons. Ganon ka-extreme yung weather doon. Grabe. Yeah. So, yun yung number 3 reason namin. Genuine ang 4 seasons dito sa Vancouver. And then yung number 4, maraming magagandang lake. Right, mami? Yeah. Yeah. So, ano yung mga lake na napunta natin maganda? Yung Panson Lake, Vincent Alouette. Alouette Lake, Yeah. yung Chilliwack. Ano tawag dun sa lake Oh, na? yung ano, nakalimutan ko yung pangalan to. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta yung lake sa Chilliwack. Nakalimutan Nakalimutan na namin yung pangalan. I-check nyo, po-post ko rito yung pangalan. Pero madalas kami mapunta rin doon. So, yun. Magandang mag-picture-picture, Instagram moment kasi magaganda yung mga lake dito sa Canada. And ubod ng dami nila. Tapos yung aming, so yun yung aming number 4 reason. And yung aming number 5 reason is too many outdoor recreation. So, maraming summer activities dito pagka summer, mami. Right, di ba? Yeah. Minsan nagka-camping tayo. Yes. Madalas tayong mag-camping. Every year nagka-camping. Every year nagka-camping kami. Tapos, nagpupunta rin kami sa mga beaches. Yeah. Yan, yung mga bata mahilig sa mga beaches. Sa mga lakes, yun, kakabanggit lang namin. Parks, maganda Sa yung mga parks, maraming water parks dito. Maraming mga magagandang parks. And pagka snow time naman, merong mga mountains dito for snowboarding or for skiing. So, pwede kang pumunta sa Whistler Cypress. or sa Cypress Mountain Or sa Grouse Mountain. or sa Grouse Mountain. Ganda. So, whether snowy time or summertime, may mga outdoor recreation dito. So, yun ang aming number 5 reason. Too many outdoor recreation. Tapos yung ating number 6 is malapit sa airport. Kasi may sariling airport ang Vancouver. Lalo na Right. dito sa titira namin ngayon, I mean, nasa Richmond kami, 15 minutes away lang kami sa 15 airport. minutes away lang kami. Airport. Kasi sa ibang parts ng Canada, di ba mami, kailangan mag-transition ka pa. Oo. Parang stopover para lang makapunta sa destination mo. Gaya nung, Yeah, nung nasa airport kami, may nakausap kaming kabayan. Saan sila papunta? Naalala ba? kalimutan ko eh. Basta nag-stopover sila sa nag-stopover pa sila sa Vancouver. Vancouver. Para may puntahan pa silang sa ibang part ng Canada. Hindi na maalala ko saan yun. Pero yun ang kagandahan dito. May sariling airport ang Vancouver. And malapit kami sa airport. So yun ang aming number 6 reason. Malapit kami sa airport. Ay, yung New Brunswick, walang sariling airport. Maliit lang yung sa kanila. So, lagi silang mag-stop over sa mga, Sa New Brunswick may airport. Pero maliit lang. maliit lang. So, whether they like it or not, mag-stop over Over sila. sila, dito or pwede yata sa Toronto. Oh, okay. Tapos, saka pa lang sila ito transfer sa maliit na aeroplano papunta sa, nandun kasi yung kapatid ko sa New Brunswick. Tapos, ang aming number 7 reason is maganda ang transport system dito. So, kahit wala kang kotse, kung nagko-commute ka lang, maganda yung transport system dito kasi maraming bus, maraming train, and nakaschedule naman sila. Lagi silang on time. Usually, laging on time yung train. Yeah, kung At saka bus. single ka lang din naman, Yes. pwede nang Yeah, kung hindi pa necessary sa iyo yung pagkakaroon ng kotse, kahit wag ka muna magkotse, kahit mag-commute ka lang, maganda yung transport system dito sa Vancouver. So, yun ang aming number 7 reason. Maganda yung transport system dito. Tapos, yung aming number 8 reason is strong job market. Since ang Vancouver is katulad ng Toronto, maraming job offerings. So, strong ang job market. Although strong yung competition, pero still, at the same time, maraming pwedeng pagpasukan ng trabaho. Kung hindi ka naman maselan, kung hindi pa naman ganun kataas yung qualification mo, pwede kang magtrabaho sa mga department store o sa mga grocery stores, sa mga fast food chain. Pero at the same time, kung professional ka rin naman, maraming trabaho din ang naghihintay sa'yo dito. Like for me, I'm a quantity surveyor / estimator. Maraming trabaho nag-offer sa akin dito. And so far naman, maganda yung trabaho ko na, so hindi ako naghahanap. And si Mami is an education assistant. Like dito, Mami, sa Richmond, mga education assistant, may shortage, di ba? Yeah, dito may shortage dito. Kasi may mga EA nga, may mga education assistant nga dito na taga Langley, taga Surrey. So yung mga education assistant dito sa Richmond, nagagaling pa sa ibang cities. Ganun ka
in demand yung trabaho, at the same time walang masyadong manpower to fill up that demand. So, ito yung aming number 8 reason bakit mas pinili namin sa Vancouver. Strong job market. And tapos, yung aming number 9 reason kung bakit pinili namin ng Vancouver is maraming Filipino community. Right, Mami? Yeah. So, hindi ka rin masyadong ma-homesick kasi maraming mga Filipinos dito. Pag nagsimba kami sa church, halos mga Filipino yung nandun. Para ka lang nagsimba sa Pilipinas. May simbang gabi din. May simbang gabi din dito, yeah. So, pagkatapos ng simba namin, doon kami sa gathering space, nagkukwentuhan ng mga kapwa Pilipino. Tapos meron din pagkain. Meron din pagkain, Libre. pakain. Libre. Tapos marami din event para i-celebrate yung Filipino heritage. Like, last time nagkaroon ng Lapu-Lapu event dito. Yeah. Although hindi namin napuntahan kasi umuulan. The rain didn't stop the crowd from attending the first ever Lapu-Lapu Day event here on Fraser Street in South Vancouver. This is the first Lapu-Lapu Day event in British Columbia after the province declared April 27th as Lapu-Lapu Day last year. And on the main stage, Omni Filipinos Rhea Santos is one of the hosts. The rich cultural heritage of the Filipino community in the most diverse neighborhood in Vancouver. Pero yun, kahit saan ka magpunta dito, may Filipino. Sa mga trabaho pinasukan mo, most likely may Filipino din doon. So, yun yung aming number 9 reason bakit pinili namin ng Vancouver. Maraming Filipino communities dito. And last but not the least, ang aming number 10 reason bakit mas pinili namin ng Vancouver is malapit kami sa US border. Di ba, Mami? So, gaano ba kalayo yung US border dito sa atin? May idea ka? Nasa Richmond tayo. Dati sa Surrey, 30 minutes lang eh. Nasa Surrey tayo, hindi, parang 15 to 20 minutes lang na nasa Surrey. Ngayon parang nasa 45 minutes. Ngayon nasa 45 minutes. So, imagine guys, in 45 minutes lang, kung gusto mong pumunta sa Amerika, sa Seattle, kasi yung kapitbahay namin dito is Seattle. Hindi pala Seattle. Ang kapitbahay namin dito is yung Washington. Yung kapitbahay namin dito is yung Washington State. So, kung gusto namin pumunta sa Seattle, in 45 minutes of driving, nandun na kami sa border. And another 3 hours kung gusto mong pumunta sa Seattle. Medyo malayo nga lang yung Seattle. Pero still, kung ang gusto mo lang is sa Washington, ano kasi pangalan ng kapitbahay natin? Bellingham. Sa Bellingham, yun, pwede ka na dun. Kung gusto mo lang ma-experience yung American ambience. Kasi sa ibang part ng Canada, malalayo talaga sila eh. So, hindi agad sila makakapag-cross ng border. Mag-i-airport pa rin. Mag-i-airport. Need pa nilang mag-airport. Right, Mami? Mag-airplane. Ay, sorry. Yeah. Need pala nilang mag-airplane kung gusto nilang pumunta sa Amerika. Unlike kami, para makatipid, hindi po na kailangan mag-aeroplano. By car lang. So, meron ka pa gusto idagdag, yun ang ating So, there you go guys. Yun ang aming 10 reasons kung bakit pinili namin dito sa Vancouver. Piliin mo ang Vancouver. In our next video, pag-uusapan naman namin yung aming mga reasons kung bakit siguro by necessity kailangang lisanin ng Vancouver. So, in our next video, pag-uusapan namin yun. Pero, as of now, sana may natutunan kayo sa mga pinag-usapan natin. Please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and drop a comment na rin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli dito sa Buhay Vancouver. Bye!